sa yawa ang tao niya misinggit ug usog ang yawa ug migula. Hilabihan kahibulong sa mga tao ug nagpangutan anay sila, kinsa ba kini? Bag-ong pagtulunan kining tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa ug sila mutuman ra bagayon kaniya. Busa ang balita ang nahitungod kang Hesus daling mikaylap sa tanang dapit sa Galilea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang mga tao nga nakabati kaniya na tingala sa iyang tinudluan kay may gahuman siya sa iyang pagtudlo. Jesus speaks with authority. May gahom siya sa pagtudlo. Sa may pasabot ani. Ang iyang pagtudlo adunay authority. Dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. So atong ikumparar ang pagpanudlo ni Jesus sa pagpanudlo sa mga magtutudlo sa balaod. So man ang diferensya? Ang magtutudlo sa balaod wala sila'y gahom. Kaya nga naman, ang ilang pagtulo base sa pagtulunan sa mga kaniadtong mga tao. Dili kaugalingon nila ang ilang tudlo, ang ilang i-preach, dili gikan sa ilang kaugalingon. Nagkuan na sila kanang nag-quote lang sila sa mga unsay mga gitudlo kaniadto. Ang ilang interpretation dili ilang kaugalingong interpretasyon. Murag mga abogado. Ang mga abogado mo kutlo lang sila mga rulings kaniadto, mga kaso Juan versus the Philippines, Juan versus mga kaso nga unsa ang judgment kaniadto mo sa nila ikot nila, wala sila kaugalingon nga authority. Nagkuan lang sila, nagbase sila sa interpretasyon sa balaod kaniadto mga Supreme Court, mga kinsa pa na nila. Mga abogado magtutulo sa balaod, mga abogado sila sa interpreters of the law, wala sila kaugalingon nga gahom. Si Jesus aduna siya kay ang gahom gikan mismo kaniya, aduna siya gahom sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo kay siya man ang pulong. He is the source of the word of God, kay siya man pulong. So aduna siya gahom, gikan kaniya ang gahom. Ang mga magtutudlo gikan sa laing tao. Muna ang kalainan sa pagtudlo ni Jesus. Si Jesus nagtudlo gikan sa iyang kaugalingon nga gahom, dili gikan sa lahat. Sa uban. Sa panahon nga ako mag-andam sa akong homily, I do not depend on my knowledge, theological knowledge. So I always, tagay ko sa gahom, sa imong dayo authority to preach. Kaya ako wala ako'y katungod nga magsangyaw sa imong may balita. The authority and the power nga gikan sa Ginoo maunay akong giangkon sa akong pagsangyaw sa iba, dili sa akong kauling katakos. Wala man ko. Di man ko expert sa Biblia, expert sa canon law, sa theology. I depend on the power and authority of the Lord. Muna ang kalainan, He speaks with authority. Lahi sa mga magtutudlo sa balaod nga wala sila authority. Nagkuhan na sila, hulam na sa authority sa ubang mga tao. Ang yang pulong adunay gahong authority. Muna nga, bisan gani ang mga daotang spirito. Ang hugaw nga espiritu, mutuman kaniya. Kaya nga naman, adunay gahong, His word has power. Gitawag ni sa Hebrew, ruwa. Power. Hinamdum mo katong mugna sa Ginoo ang kalibutan,
let there be light. Pinagi sa gahom, sa pulong sa Diyos, na mugna ang kalibutan. Kaya iyang gahom, ang iyang pulong, adunay gahom. Si Jesus may maayo ka, maayo ang tao ka, iyang pulong adunay gahom sa pag-ayo. Di na si kinahanglan mag-usapan na ng mga seremonyas, di pa siya mabasag mga kanang libro sa deliverance. Wala ang kinahanglan ginuog libro sa deliverance. Iyang pulong mismo adunay gahom sa pagpahawa sa mga daotang espiritu. Muna si Jesus adunay gahom ang pulong adunay power, the words. Ang atong pulong ko adunay gahom sa manungluta, delikado. Mamatay ka, maligsan ka ba, igok kag kidlat, delikado na. Be careful with our words, kayo sahay ang pulong nato adunay manglibak ta, mangdao ta. Isa mo gamit ang mga pulong, mga giatay, giyawa. Murag kuhan na ba kayo na ba? Normal na. We implore the word. Iyawa maka. Sa atong pulong adun ay manungluta mo maghinaot ag dautan sa atong sikatao. Be careful with your words. Kaya ang words powerful. The word is a powerful. Ang dila pwede nang guba sa kinabuhi sa tao. Gamiton na nga itong pulong di sa yawa aron paglaglag sa mga tao, dili aron sa pag-ayo. Si Jesus nakaila ka niya ang usahay ka ng mga words ko nato sa binisaya, walang dili kayo na accurate kaysa in English, unclean spirit man. Ano man ang unclean spirit? Giyawaan ba yun na? Unclean means hugaw. Ngunit giyawaan, yawa. Murag ba? Murag destructive kayo. Unclean, anything that is not clean is unclean. At ano na tayo mga daotang spirito sa atong kinabuhi? Kana mga dili maayo nga panghuna-huna, pagbati sa atong sikataw, unclean man na siya. So what at siya, giyawaan ta. Ano na kay daotang tinguha sa imong isikataw? Wa mo talaga giyawaan ka. Ang imong hugaw, ang imong panghuna-huna. Doon na kay daotang hugaw nga panghuna-huna sa imong isikataw. Lalaki mo tanaw sa babae nga sobra kayong sexy nga halos wala na ikuan. Hugaw nga panghuna-huna na. Nagdumot ka, hugaw nga panghuna-huna. Doon na kay kasuko, hugaw nga panghuna-huna na. Si Jesus, wala mo si Kalbar arong paglaglag sa mga taong adunay hugaw nga panghuna-huna. Hindi ko ang katong espiritu nga hugaw o dautan. Nianay ka ba arong paglaglag ka nang? Wala siya gilaglag ni Jesus. Gilaglag ba siya? Gidestroy ba siya? Wala siya. Sibat din na, ahawa din na. Muna niyang gingon. Kaya man niyang laglagon ng espiritu? Wala. Ahawa niya. Kaya ang iyang mission sa dili arong paglaglag o ni arong pag-ayo to heal the world, not to destroy the world. Kung aduna tayo mga hugaw ng espiritu sa dili talaglagon sa Ginoo, bisag aduna tayo sala, di talaglagon. Iya tang ayuhon sa atong pagkamakasasala. Limpiwan ta niya. Kaya kita adunay daggang mga hugaw ng mga espiritu sa atong kasing-kasing. God comes not to destroy but to heal us of unclean spirits in our hearts. What makes us unclean? Ang atong mga sala. Pununta niya sa gugma. Ang gugma mo na maghatag ka na itong gahom. Kung atong kinabuhi puno sa gugma, adun na tayo gahom sa pag-ayo sa mga tao sa atong palibot. We have the power to heal relationship kung kita puno sa gugma. Kaya mo na si Jesus puno sa gugma. Kaya nga naman, siya man gugma. God is love.
Jesus is love, so siya puno sa gugma. Aduna say gahom. Kay ang pinaka makagagahom nga butang ang gugma man. Love conquers all, heals all. Kung adunay mga pagbati nga lahi sa gugma mo na mga hugaw nga espiritu. Pero kung puno ta sa gugma, we can heal the world. We can heal relationship. We can heal even sickness. So, kung ano na kay gugma, ang imong gugma mo na makapaayo sa bisan sa mga masakiton. O suro mga deliverance. Ang libro dili na makadeliver. Tayo deliver ang libro, memorize naman. Dili naman. Kundi ang gugma gikan sa Dios mo na makapadeliver sa mga taong adunay hugaw nga espiritu. It's by the power of God that we can drive out evils. Kanang ginulang mga giyawaan ng espiritu. Adunay dautan ng espiritu ang makapaabog ang gugma nga gikan sa Dios. Dili kanang libro nga atong gibasa dinha. Libro sa deliverance. Bisan ko ikaw, sige kag basa, memorize nimo ng libro sa deliverance kung wala kay gugma sa imong kasing-kasing, walay silbi ng imong seremonyas din na. Love conquers all. Si Jesus adunay gahom kay siya puno sa gugma sa isang iskatao. Puno nato ang atong kasing-kasing sa gugma sa Dios, and we can heal people around us. Not necessarily atong makaayo tag cancer, mga unsa pa na we can heal relationship. Pwede sana kayo sa ikan mga sakit. Kung nasa di maayong relasyon nato sa usa-usa. Manindo kita alang sa pangamuyo sa katulingban. Pinaagi sa Ebanghelyo, si Kristo nagpahayag kanato uban sa mga pulong nga walay katapusan, pagmando ug mga buhat sa mga makaalin nga gahom. Pinaagi kaniya masaligon kitang magampo